Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig. Ayan, ngayon ay Martes na po. Siyempre, kaya kayo nandito, no? Ako po si Karen, para po dito sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. Ito po ay isang programa ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. At ito naman po si Among Jin, ang inyong kakwentuhan. Again, mula sa araw na ito hanggang sa katapusan. Tuesday to Friday. Among, may itatanong po. Dapat lang ako. Kasi diba kahapon dapat may workshop po tayo. Pero hindi natuloy. Dahil yes. kay Lando. Yes. Si Landong Makupad. Oo nga, makulit na makupad. Ang maintindihan. Tapos ngayon, paalis na. Pero ayan, kaya makulimlim. Medyo umaaraw na eh. Pero maya-maya, umaambon na naman. Tapos umiihip na naman yung hangin. Totoo yan. Yung bagyong sinasabi, may lakas siyang taglay, no? Mahatak pa daw ng mga malalakas na ulan. Opo, kasi may kasunod yan eh. Oo, pero hindi sa lahat ng sa mga predictions na sinabi. Hindi naman ganun talaga. At sa bagay, no? Salamat sa Diyos, hindi ganun masyadong kalaki ang pinsala, no? Na as expected o yung mga predictions na sinasabi sa isang mabagal na bagyo. Opo. Mabagal na kumilos. Meron nga isang may isa akong nakita sa Facebook nagko-complain. Nagko-complain kasi po sabi niya sa pag ganitong bagyong pagkakupad-kupad na ibig sabihin kasi 'di ba mababagal siyang kumilos pero may taglay siyang lakas na hangin sa sentro. Bukas sabi niya will have an acute case of flatulency. Hi. Flatulency. Ano po yan? Kakabagin ako mo. Kasi puro hangin. Mabagal pa naman. No? Dito naman sa atin sa San Fernando, at least dito sa cathedral, hinihintay namin yung hangin. Hindi naman kalakasan. O siguro dahil bato yung tirahan, no? Yung building. Pero yung lang bagsak ng ulan, doon lang sa Nung linggo Among medyo humahangin-hangin na. Right. And people really kept maraming hindi nagsimba. No? Ibig ko sabihin bumaba ang mass attendance ng usually naman po pag bagyo, 'di ba, Among ganun kasi hindi yung ulan yung iniiwasan diyan eh. Yung danger o yung delikado kasing lumabas, 'di ba? Baka mamaya may mga lumilipad na mga yero, mga tansan, lumilipad na tansan. Opo, tulad kahapon sa Gasak daw sa amin sa Santa Rita may lumipad na bubong na. So kahit maaraw, pero kung yung naman mahangin, delikado pa rin. O kung minsan yung lugar mo mismo hindi mahangin pero yung kabilang ibayo mahangin. Totoo. Aabot sa iyo yung yun po yung danger kasi kung minsan Among, 'di ba, nagagalit sila sa Pag-asa na yan, walang klase, nagpa-suspend. Umuulan ba? Hindi naman. Pero kasi may probability na na may disgrasyang mangyayari. Tsaka kaya 'di ba, kaya po pinapatay yung mga kuryente din eh. Kasi siguro pero alam mo pagdating sa prediction, di baling magkamali ka na. Yes. Pag extra precautions ang pinag-uusapan. Wag lang di baling sumobra ka, wag ka lang magkulang. Ano ibig sabihin? Tama. Kung halimbawa sabi, wag ko kayong papasok bukas dahil malakas ang bagyo. No? O malakas ang pinsala, wag papasukin ng mga bata. Hindi naman biglang huminamba. O ibig ko sabihin, di ba ma-predict ang nature talaga, no? Hindi naman talaga humampas ng malakas. Wag naman sana magreklamo. Ako, di pa kami pinapasok, ganun lang. Mabuti na lang ho yung kesa naman dun sa pumasok kayo. At biglang. At hindi ho malakas ang bagyo. Tapos biglang, pagkalakas-lakas pala ng bagyo, ay pinsalang grabe. Tama. At yun po yung sinasabi, probability. Ibig sabihin, out of chances, yung kunyari, 60 out of 100, hahangin ng malakas. O kunyari, 70 out of 100,
uulan ng malakas at babahain. So, wag na po nating hintayin na maging 100 out of 100. Mag-ingat na po tayo. At, di ba, among sa, sa ating pananampalataya, hindi pwedeng maging reckless. Yes, Kasi pag reckless totoo ka, magagalit din yung Diyos sa'yo. Talaga. Sinusugal mo yung buhay mo. Hindi naman kasama 'yun. Ang sense ng buhay natin ay buong kaingatan, no? Opo. Ingatan ng buhay, promote life, hindi salawahain, salawlan, sasala. Kapampanganin nyo, Nako, amo. Iya para sa laulan nimbye, sa lolan nimbye. Mariusip. Save mo siya, saluhin mo siya. At yan yung natural na nangyayari yan, mga natural phenomenon na tinatawag. And speaking of natural phenomenon, Uy, kagabi. amo, Merong natural phenomenon. Ano Nandun po yun? tayo, ha? Nagtatrabaho pa tayo. Kala ko sabay-sabay tayong nalilyo. Nahilo. Kasi nagbabasa tayo nun eh. Sabi ko, nahihilo ko. Earthquake na pala. Ayun. Natural phenomenon din yan. At, kung ano-ano na yung mga naglabasan na mga, sabi ko, puti na lang, medyo mahina. 5.4 yung earthquake o yung lindol kahapon. Bandang Occidental Mindoro. Yun, malakas po. Yung sa atin, mahina lang. Alam Sa mo, kanila, malakas. Buti na lang hindi nangyaring bagyong yan at saka yung earthquake na magkasabay. Ayun. Halos magkasunod na October 7. Kasi po, Hindi ba may ano Prediction. ba May yung prediction. grupo na nag-predict na matatapos end of the yung world mundo? daw. Oy, ayan 12 days late na. oo nga. 12 days na wala pang nangyayari. Sabi ko na nga ba yung kwan pa naman tapos yung gospel reading sa araw na ito, no, 'di ba? May precaution. You do not know the time and the hour when the Lord is coming, no? Hindi naman end of the world ang pinag-uusapan. Opo. Although, kasabay daw doon sa ibang teksto ng Ebanghelyo. Pero yun nga among kasi yung pagkakasabi ng iba, akala nila, pag may mga nangyayaring sakuna, hindi pa naman sakuna yung nangyari dito sa atin sa Pampanga, naramdaman lang natin. Pero sasabihin kagad nila, pinaparusahan daw tayo ng Diyos. Ayan. Hindi naman po totoo. Kasi sa totoo lang yung mga bagyo at ang mga bulkan na pumuputok at mga lindol, billion years old na po yan. Opo. Ang dami ng mga nauna pa. Yun nga yung tinatawag na natural phenomena. Ang ibig sabihin po nun, hindi naman tayo pinaparusahan, mangyayari yan talaga. Tulad ng pagbukha ng bulaklak at pagkalagas nito. Pagsikat ng araw. Mangyayari. Yan ang mga batas ng kalikasan. Opo. Itutuloy natin yung kwentuhang yan, Among, kasi ang daming nagkukwentuhan nung kagabi, naririnig ko. Tapos sa Facebook din, ayan na, yung waiting for the big one daw. Sus Mariosep. Ano ba? Big one naman yan. Tapos nagpipredict na naman kasi daw kung ano-ano ginagawa ng mga tao, nagagalit na yung Diyos. Naku, hindi ganun. Talagang pagagalitan tayo ng Diyos kung pangungunahan natin siya. So, yung ating mga listeners po, kung nais ninyong sumali sa ating kwentuhan at kung meron kayong mga kwento ukol dito sa mga natural phenomenon na nangyayari na tinatawag natin, mangyaring i-text lang po ninyo sa mga numbers na ito. For smart subscribers, 0918-351-8282, 0918-351-8282. For Globe subscribers, 0917-363-3738, 0917-363-3738. For Sun subscribers, 0923-231-4124, 0923-231-4124. Tamis ng pagsuyo
akin yaring alay, ako'y iyo habang buhay. Anhin pa ang kayamanan, luho at karangalan, kung ika'y mapasakit, lahat naman ay kakamtin. Sa'yo lamang ang puso ko, sa'yo lamang ang buhay ko. Kalinisan, pagdaralitan, pagtaliman, aking sumpa. Tangan kong kalooban, sa iyo'y ilalarawan, ilakas ng pagsuyo, lamang sa'yo, sa'yo lamang ang puso ko, sa'yo lamang ang buhay ko. Sa'yo lamang ang puso ko, sa'yo lamang ang buhay ko. Kalinisan, pagdaralita, pagtalimay, aking sumpa. Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Ay, among, balikan po natin yung ating pinagkukwentuhan kanina, yung mga natural phenomena. Yung Yes. sinasabi nilang, yan na, yung senyales, etc., etc. Pero, yung sabi po natin, hindi naman kasi yan ganyan, hindi naman tayo pinaparusahan. Pero di ba among, pwede ding tingnan yon parang sign, senyales lang naman. Yes, ang law of nature, ang batas ng kalikasan ay constituted yan, mangyayari at mangyayari. At hindi pwedeng basta pigilan lang ng tao. No? Or, lalo na, hindi mo pwedeng pakialaman yan. No? Ayo po, hindi talaga. Kasi, pakialaman to the sense na disruptive sa kanya. No? tama. Kalimbawa, kung may ulan, hindi mo pwedeng pigilan ng ulan eh. Ayo po, Pero pwede kang magpayong, yon. pwede kang magkapote, you can exercise caution, gawa ka ng
gumawa ka ng bubong mo sa buo sa ano. Kasi loko-loko ka naman, kung alam mong uulan na to ulan, huwag mo pipigilan pag huwag kang mabasa, huwag mong pigilan ng ulan. Magkapote ka, bumili ka, o kaya sumilong ka, no? Ganon din sa init ng araw, no? Yes, amo. They all have a laws to follow. Ngayon, yun ang una. Tayo naman ay, hindi, ano ba tawag doon? Hindi naman tayo subservient sa nature kung hindi babagayan natin ang nature, no? Although we are supposed to be masters of, God put us as masters in the sense of, hindi upang gawin ang gusto natin sa kalikasan, no? Kung hindi upang pangalagaan nga to make sure that nature is well guarded at saka well respected, no? Ayun nga, amo. Stewardship, no? Ayun. Tayo'y katiwala. Yun yung ating tinutukoy o tinutumbok ng ating kwentuhan ngayong tanghali. Kasi, di ba, among yung sinasabi nila kung minsan literally, di ba tayo naman yung masters of nature. Oo. Pero hindi kasi literal. Yung ibig sabihin yan, kunyari, sabi nga ninyo, paano mo pipigilan yung ulan, aber? At sabi nga nila, pag laws of nature o yung physical laws, hindi mo yan pwedeng baguhin eh. Di tulad, kunyari, yung batas ng tao, pag sinabi mong yung age of minority, hanggang, ano po ba yung ngayon? 18, di ba? 18, yung yes. majority na pag 18. Pag sinabi mong, palitan natin, gawin nating 16, yung age of Yun, majority. pwede kong gawin yun. Pag pinalitan yung batas, tapos. O gagawin mo 21 o 25. Pag Oo. pinasa mo, tapos. Okay. Pero yung laws of nature, hindi pwede. Oo. Pero alam mo, Karen, maski yung mga batas na gagawin din natin should be also in consonance with the good sense of nature, Ay, of no? course. Hindi yung maski yung gagawa tayo ng mga batas, Opo. nakabase din ito sa idinidikta din ng kabutihang dinudulot ng kalikasan sa atin, no? Ay, ang dami niyan. Kung pag-uusapan natin yon, Hindi po ngayon, hindi natin ang matatapos kwan lang ngayon. dito siguro. Oo, yung natural lang dito ay yung, halimbawa, nilalang ng Diyos ang kalikasan, na at tayo kasama sa kalikasan yan. Opo. At ayon din sa ating pananampalataya naman, tayo iniligay niya above creation. Ibig sabihin para maging steward, no? Hindi Stewards, opo. yung interpretasyon ng marami ay yung sige, magpakarami kayo o okay lang 'yun, no? So, yung para bang I give you this world, pero hindi upang gawin ninyong gusto ninyong gawin. Kung hindi, make sure that nature remains helpful sa inyo at nagiging sa kanyang sarili at wastong paraan ng kalikasan ay makatulong sa inyo. Tama. At i-enhance din ninyo doon sa ayon din doon sa dapat at sa tama kung sakali, no? In short, yung ibig sabihin, pangangalaga. Yes. Hindi basta-basta na lang kung ano-anong ginagawa. At speaking of which, among ito, yung tanong natin kanina, senyalis ba ito? Itong si Eliel mukhang nagsimba na eh. Sabi niya, today's gospel, Tuesday, yung Luke 12:35 to 38, yung summary niya, be ready. So yung tanong niya, how prepared are we for that moment? God bless us all. So tama po, among yung sabi natin, nagiging senyales, di ba? Ano lang yan, kumbaga, hindi yan pagpaparusa sa atin, pero parang reminder siguro. Yes. Maski alam mo maski yung mga ang sakit kasi, no? Kung may nagtanong sa akin nung isang araw, amang natural ho ba ang sakit? Natural ba na magkasakit at magkaroon ng karamdaman ng tao? Medyo na blanco ako ng konti, no? Sabi ko, Hala. ay, halimbawa, yung sasakit yung ulo mo. Natural. Siguro in a sense natural. In a sense na dahil may cause and effect yan, ano? Yes. Yan ang batas din ng kalikasan, no? Opo. Kung may dahilan para magkasakit ka dahil, halimbawa, sumakit ang ulo mo dahil, ano ba to? Na saka inisip yung sama ng loob mo sa kapwa mo. Ako, hindi lang sa ulo magkakasakit ka noon, no? Magkakasakit ka rin sa puso.
Asahan mo magkakasakit ka nga, no? Pero don't blame nature for making you sick that way, no? Ayo po. Ikaw ang ano nun. Kaya yung mga viruses, kaya ba tinuturuan tayo na maging malinis sa katawan, malinis sa pagkain, no? Dahil bakit who made germs? Kasi yung mga germs natural yan, di ba? Opo. Kasi kasama yan sa kalikasan, no? May tulong na ginagawa on their own, may batas sila. Pero pag sinabi, huwag mong kainin yan, may germs na hindi kinakain, no? Pag kinain mo kinain mo yung marumi, in-ingest mo yung germs, ayun. Siyempre, gagawin nung yung trabaho niya. Pinasok mo siya sa tiyan mo, di yung dadanan niya, doon yun ang aatakihin niya. So, Among, may ano nga yan, di ba? Si Yung Einstein classmate yung, ko, limbawa yung siya, nagka-amoeba. Ay, si Among... Sabi, ba't pa kasi may amoeba? Alam mo ka ko, yung amoeba, tanong, hindi lang ng Diyos yan, sigurado may purpose yan eh. May gawain. Pero yung amoeba, sabi ng Diyos, dun lang dyan. Wag sa tiyan mo, in-ingest mo. Ay, kain ka ng kain ng maski at alam mong infested na, o kaya pinabayaan mo yung pagkain, pinagbahayan na ng amoeba, no? Ayan, tuloy. Nagkaroon ka ng amoeba. Kasi, di ba, to every action is an equal and opposite reaction. Sabi nga ni Einstein po ba yung nagsabi nun? Pero, hindi po kami nagsa-science class ni Among Jean ngayong tanghali. Dahil hindi po kami marunong doon. Medyo, may meron naman nating science, ha? Konti naman, Among. Ako sa math ako magaling. Pero, ano po yung pinag-uusapan natin ngayon? Kasi, maraming nagtatanong sa ating mga listeners kung minsan, naku, medyo complicated ito, Among. Medyo intro lang yung gagawin natin ngayon. Kunwari, yung science daw ba at yung faith ay magkasalungat? Hindi po. So, isa yan sa intro lang po yung ngayon. Tapos, may nagtatanong naman, yan nga, yung bakit ako pinurusahan ng Diyos? Ginawa ko lang naman yung tama. Yun nga, yung minsan, kunyari, nagmi-mission, di ba? O kaya, may sasagipin ka. Kunyari daw, yung isang bata na sinagip ng isa pang bata, namatay yung sumagip. So, ano daw ba yun? Hindi. Kasi ano po yun yun yung to every action is an equal and opposite reaction. Risk yun. Yes. Ano po yung risk ulit, Among? Hindi ko na alam yung... pagbabaka, hindi. Kumbaga, nagtaya ka. May nakataya. Tumaya ka ng buhay. Risk yon na ginawa. So, hindi po dapat kino-question yung mga ganyang bagay. Although, of course, sa atin naman, kailangan ilabas natin yung ganong questions. Pero wag nating iisipin na, yun nga, pinaparusahan tayo ng Diyos, o tayo ay masamang tao. Kasi may ganon, Among, di ba? Yung pag may nangyari, if something bad happens, automatically, nararamdaman nila, masama akong tao. Kasi yung may mga nakasulat sa Biblia na sila'y naparusahan ng Diyos, pinarurusahan ng Diyos. Pero yun ay tandaan po natin, no, yun ang interpretasyon na sumulat na ang tingin nila ito'y parusa ng Diyos. Kaya naman sa atin, pag linilinaw natin yon, kung minsan patalimhaga yung pagkasulat ng pagpaparusa, no? Kung talagang paparusahan tayo ng Diyos, tapos na lahat. Kung talagang papatulan, sabi nga mismo ng libro, lumang tipan din, no? Panginoon, kung papatulan mo ang aming mga kasalanan, sinong matitira? Lord, if you but what do you call this, no? If you mind our sins, who would survive? Wala. Ubus tayo. Kaya in you but with you is found mercy, no? And He gives us all the chances. Kaya yung mga nagsasabing may parusa na ito, ang totoo po, kung may nagpaparusa siguro, tayo. Pinaparusahan ng ating mga sarili. Kasi halimbawa, yung mga nangyayaring mga halimbawa, may mga disasters ngayon na nangyayari na wala, para bang hindi talaga na, yung bang parang labas na sa, halimbawa, sinasabi nilang mas umiinit ang panahon. Opo. Totoo naman kaya yung mas marami ang tubig, madaling binabaha. Mantakin mo, maski noon lang, sabi, noon po hindi binabaha sa San Fernando. Hindi masyado. Ngayon iihi lang yung tugak, yung palaka, ano? Bumabaha na. O ibig mo ba sabihin yun ba parang tingnan mo kung bakit kaya.
Tapos kung tutuusin mo, titignan mo, mga man-made yung mga reasons na yon kung Yes. bakit bumabaha. Ayun nga po yung Tinambakan natural. yung mga sapa, no? Yung mga ilog ay binahayan ng binakuran ng mga illegal na palaisdaan. Pinagtatapunan ng basura mga estero. Huwag mo sabihin ng by law din ng nature, kapag binara mo ang tubig, aapaw yan. Yes. Yun. Tama. Water Pero hindi 6 kasalanan ng level. nature yun, oo. Opo. Among kasi yung kailangan lang nating bigyan ng diin ngayon, yung mga taong pinaparatangan yung Diyos na namamarusa. Yeah. Hindi po. Yung Diyos ay hindi tayo pinaparusahan kung tayo'y binaha. Mm-mm. Kung lumubog yung bahay natin, isipin muna natin, nasan ba yung bahay ko? Baka naman tinayo mo yan. Parang the foolish man who built his house on the sand. Right. So, nasa Bible din po yan. Kung ikaw ay magtatayo ng bahay, siguraduhin mo na nasa matibay na kinalalagyan. Totoo yun. Tapos, kung nilagay mo naman sa ilalim ng punong malaki na Parang yung isang yung nakaksidente, yung nakamotor siya, tapos na-aksidente siya, so sa kasamaang palad, na, ano ba to, na nalumpo Umaupo? siya, na paralyzed from the waist down, tapos siya galit na galit sa Diyos. Diyos ko. Sabi niya, bakit ako pa? Bakit mo pinahintulutan? Di mo ba alam na pag meron akong future, na may pangarap ako, gusto ko rin magkapamilya, gusto kong magkaroon ng magandang buhay, bakit pinabayaan mo akong mangyari ito sa akin? Ano po yung sagot ng Diyos? Nasaan ka? Sabi niya sa Diyos nung nangyari yun. Sagot ng Diyos, di ba hinahabol kita dahil lasing na lasing ka kasi ayaw na nga kita, ayaw mo kong pakinggan. I've been trying to make you feel na hindi dapat kang magmaneho. Nakamotorsiklo ka, lasing ka. Ayan, na-aksidente ka. Ako naman ba may kasalanan? Iniwan mo nga ako doon sa sa bare. Na, yung bang there I was already trying to talk to you in good sense. Ngayon, lasing kang nagmaneho, ikaw mismo ang wag mo akong pagbintangan mo, no? Kala mo ba yung bang parang yung mangyayari, yung nakikita ka ng Diyos? Naku, mababangga si Yapon Jill. Lasing na lasing, biglang lumipad yung sasakyan ko, tapos hindi naman gagawin yun, no? Bilib naman ako, pag nalasing kayo, allergic kayo. Nangyayari lang yun dun sa pinapanood kong series na television program ngayon. Heroes, no? Yung lahat may superpower. Pag kayo nalasing, mabibilib na talaga ako anong ininom nyo. Kasi allergic kayo sa Yung sa kasi alcohol. pag it is so easy to blame God, no? Opo. But actually it is also our responsibility. Ano yung mga vehicular traffic ng mga nangyayari ngayon? Tsaka yung mismo yung lindol, di natin nangyayari yan. May movement nasa siya, mga bagyo. Yung plates, kasi yung nasa ilalim po natin, Oo. talagang gumagalaw yan. Right. Pero bakit madaming namamatay sa lindol? Kung halimbawa, tulad nung nangyari sa Turkey, nakita mo yan? Tapos yung sinurvey nila, yung mga buildings pala Kasi patong-patong na. at hindi yun. At, nakalagay sa Under kwan sila, under ano to? Yung substandard ang kanilang Yes. Tsaka kaya nga may areas na hindi dapat where you were Patungan, not supposed to build. Oh. Kaya 'di ba, pag fault line 'yan, ay wag ka nang magpumilit diyan mamahay kahit maganda yung view. I see the ocean from my bedroom. Ay, bahala ka sa buhay mo. Alam mo, sa ngalan ng pera kung minsan kasi gagawin yan. Tapos mga substandard pa yung mga building materials, no? Dahil nga binubulsa. Pero magagawa ka nga naman ng tulay na pagka dapat matibay according to this. Tapos ginawa mong hindi matibay, dumating ang natural disaster, hindi nakayanan, no? Opo, Tapos sabihin mo, kaya nag-iba yun doon, kasalanan ng earthquake, hindi, Alala nyo, may Cherry Hills subdivision sa Antipolo yata, Yes, kung yung na gumuho. gumuho. Kasi yung slope na mismo ng bundok, hindi naman talaga dapat gumagawa ng bahay doon. Totoo. Kapag masyadong matarik, hindi na yan. At saka, depende kung anong, kasi di ba may ibang areas, kahit matarik, pero kung bato naman yung lugar, hindi yun guguho. Pero ayan, matarik yun. na nga, tapos yung material, kumbaga, yung soil, Right. in Kapampangan, malubak.
yan, very good kasi. Yes. Disgrasya. So, nananagot yung mga developers pag ganon. So, in short, yung sinasabi lang po natin, kailangan titingnan din kung ano yung sitwasyon. Tamang-tama, among may nag-text po sa atin from 9586. Sabi niya, makatula kay katamong Katoliko, mga tarantata, o makaranas, istong makaranas tamong lindol, baha, bagyo, karintamo, agaga na kaing mga di. At manyad saop, kingapong gino. Gising-gising kapatada Katoliko, ugaliin taya po ing pamangadi. This is from Ray ning San Matias. Yeah. Thank you very much. Thank you. Isto kayupin po. Oo. Kuminsan naman, no, we also ask the Lord, although the Lord has ang Panginoon ay dahil siya ang may likha, siya ang may gawa, at siya din ang kung sakali, the Lord can intervene sa nature. No? Oh, yes. Lalo't pati kaya nga, kuminsan mayroon tayong oratio pro imperata para sa mga ulan, dahil alam natin sa kanya nang gagaling yan, paulan naman po kayo ng kaunti. No? Ay, opo. Tama yan, amo. Pag sumobra naman po, patigilin nyo naman po ng kaunti. Yes. At yan nga, tama-tama yung text ng ating kaibigang si Ray. Kasi tayong mga Katoliko, dapat may ganyang consciousness po, among, di ba? Yung, may pinaniniwalaan tayo So, ito, alamin natin kung ano nga ba talaga yung turo ng ating Santa Iglesia ukol sa ganitong mga pagkakataon. And speaking of which, among, yung mga nagtuturo sa Santa Iglesia at yung pinaniniwalaan, isang linggo mula ngayon, yung ating chief tagapagturo dito sa Archdiocese, si Apundong, may event na gaganapin, di po ba? Oo. Yung ang pag-impose, ang pagpuputong, pwede natin sabihin, ng pallium sa kanya. Sa mga unang, nung nakaraang mga buwan, no? Opo. Pag-usapan na rin natin yan. So, itong pallium, imposition of the pallium. Opo, dinaanan na natin yung usaping yan Pero, konting among review, lalo na po dun sa ating mga listeners na hindi nakarinig yung ating discussion na yon. Yung pallium po, kasi vestment ito, no? Yes, it's a long-standing vestment. It's actually a pontifical vestment, no? Sa kasalukuyan. Although sa kanyang history, ito'y kasuotan na lumang-lumang kasuotan na talaga ito, na sinusuot ng mga papa at mga obispo. Ano po yung hitsura mo? Ito yung it's a white band na ang hirap mag-describe pag sa radyo, no? Di katulad baga sa TV na ganito, ganyan. Ganito tayo pakikita mo. Ito po yung isang it's a white band na nakapaikot over the shoulders, pabilog, tapos mayroong parang dalawang nakalawit na extended portions sa harapan at sa likod. Nakapag sinuot mo parang lay, parang kwintas, no? Pero maluwag. So, parang collar na maluwag. Parang collar yan. Alam mo yung mga academic collars na sinusuot ng mga presidente ng mga universities, ang mga high-ranking professors, may mga collars din sila, no? Pero yung mga metal. Yes. Itong sa ang pallium ay hindi po metal, ito yari sa lana, no? Lana, wool, wool. So galing sa balahibo. Sa balahibo ng mga tupa, ng mga ovejas, ng mga anak ng tupa, no? Baby mga lamb, mga lamb's wool. At ito po hinahabi at ginagawa dun sa formang yan. At ito po may mga nakahabi ding mga krus na nakapaikot. Actually 6 na krus meron siya, no? 2 sa harap, 2 doon sa likod, tapos magkabilaan sa shoulder may isa. Matag isa. At ang pallium po dati ay sa kasalukuyan ito po pinasusuot sa mga metropolitan o mga archbishops, sa mga archdioceses, no? Yung mga metropolitan archbishops, kasi may mga archbishops na hindi sila metropolitan. Yung mga nunsyo, mga archbishops yan, pero hindi sila nagsusuot ng pallium.
ang talaga pong ang prinsipalya na nagsusuon niyan ngayon sa kasalukuyan ay ang Santo Papa. Mhm. Ngayon, ang mga metropolitan po ay pinasusuot at binibigay ng Papa yan sa kanila bilang tanda ng kanilang fraternal communion with the Pope, no? Yung kanilang para bang yung pagkikipag-ugnayan nila sa Santo Papa, dahilan sa ang Santo Papa ang nagbibigay sa kanila, nagko-confirm ng kanilang jurisdiction na ipinagkaloob na kapangyarihan nila bilang mga arsobispo. Mhm. So, it's a reminder of a responsibility, no? Opo. So, Among, ibig nating sabihin, kasi nga naman, kaya ka naging arsobispo dahil, kumbaga, binigyan ka ng kapangyarihan o pinagkaloob sa'yo ng Santo Papa. Okay. So, symbol ng pagkakaisa po yun, no? Yes. Pero alam mo, ako, mas gusto kong tignan, ito'y from the point of view ng Papa, no? If I may speak on his behalf. Okay. Sige, Among, go ahead. Para bang, pag pinadala sa'yo ng Papa yan, sasabihin sa'yo, alam ba, sinabi niya kay Apondong, ito yung pinadadala ko sa'yo. This is my way of reminding you of your responsibility bilang isang metropolitan. Alam mo, ipapatong ko yan sa mga balikat mo. Tad-tad ng krus yan, nakapaikot yung mga nakaburdang krus, no? On your shoulder, para bang akayin mo, buhatin mo. Ayun. It resembles yung sabi po, para daw larawan ito ng Good Shepherd, no? Pinapasan yung kanyang mga nawawalang tupa, o yung kanyang mga tupang nung mahihina na, yung kanyang mga tupang di na makayanan, no? So pinapasan sila, ibinabalik sila. Kaya wule galing sa tupa. Yan ganun na symbolism na yun. Opo. No? Ang ganda nga, Among. Tapos sabihin ko pa sa kanya, alam mo, Apondong, yung may mga krus yan, no? Ibig sabihin, the cross is your responsibility, no? And that is what you will carry. 6 yan, Oo nga. Ewan ko bakit 6, pero 6 yan. Para bang tumingin ka sa harap, sa side, sa taas, sa likod, cross pa rin ang makikita. In short, mo. walang lusot si Apondong. Walang lusot, no? Ay, naku. And then, dadagdagan pa yan. May 3 achisya yata ang tawag doon. Nakalimutan ko na yung may 3 pin yan, no? Opo. Pin para ano yun? Pin made of precious metal, usually of gold, in a form with semi-precious stones. Nakatusok yan doon sa may 3 krus, no? Na yung sa may harap, sa may likod, at siya yung sa balikat niyang kaliwa. Kaliwang balikat, Yes, left shoulder. sa left shoulder niya. Ano po yung significance no? Anong symbolism? Kung ako Papa, sasabihin ko, yan yung 3 pako, 3 pakong parang ginamit kay Kristo, no? So, Nakapako ka sa responsibilidad na yan. Ang gandang tignan. Ako, kumikintab, ginto. Pero pako pala. yan. Ay. Don't forget, no? Well, all of these are symbolisms, but at the same time, they carry very, very, very good meanings, no? And kaya gagawin natin ngayon yan dito sa ating Archdiocese. Dati-dati ang Papa mismo magpapasuot sa kanila niyan pagpupunta sila sa Roma. No? Opo. Sabi ng Papa, no, ibibigay ko sa inyo, pero gusto ko mangyari yung pagpapasuot sa inyo, hindi dito sa St. Peter's Square na makikita lang ng mga ilan-ilan, kung hindi gusto ko dalhin ninyo sa inyong mga diocese dahil diyan mangyayari ang labanan ninyo ng yung responsibilidad nyo. Kaya po pala. Yes. So, Among, kaya po pala sinasabi natin na historical ito. Makasaysayan. Oo, dahil it is the first ever imposition of the pallium that will be held in the Philippines. Hindi lang po ito naman ang kahuli-hulihan, definitely it will not be, but sa panimula nitong ganitong kagustuhan ni Papa Francisco the first ay second. Hindi, susunod na yung the first pag meron ng susunod. Kung sa kasaysayan. Oo. Dati-dati po. Ngayon, mangyayari, first time, iuwi ninyo sa mga bansa ninyo. Tayong na-tiyempo, si Apondong. Oo nga. Siya pa lang po yung na-appoint. Yes. Na
metropolitan sa Pilipinas mula mula nung sinabihan sila ni Pope Francis. Enero po kasi nung sinabi niya yun Yes, nung medyo totoo yan. pinalitan yung rito. Right. Ako parang may pangitain yan Ay, naano po si... May parang may pagka-prophetic kon yan. Ano po yung mangyayari? Ikaw ang kauna-unahan. Na? No? Na magsusuot ng palyo. Okay, Apundong. Siya yung kauna-unahang magsusuot ng palyo sa iyong sariling archdiocese. Entonces. Impressive yan. Oh. Impressive. So, ibig sabihin, mukhang magiging trailblazer tayo. Yes. Si Apundong, specifically. Taga mga Kapampangan nangunguna sa no? Oy, sinong unang pari? Kapampangan Diocesano. din. Kapampangan, di ba? Si Padre, nakalimutan ko first name, Baluyot, no? Sinong kauna-unahang kardinal? Kapampangan din. Kapampangan Cardinal din. Santos. Aba, marami. Ay, anyway, marami po tayong texters Unang dito. madre. Kapampangan din. See? Actually, yan yung mga babaeng dura din Yes. Pinilit talaga na pumasok Oo. na. Ay, karami. Pero Among, may mga texters tayo mamaya, babasahin po natin. Mag-break po muna tayo at pakinggan ng isang magandang tugtugin. Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM at among yun, tayo'y I will celebrate The wonder of your name. Yan yung gagawin talaga natin lalo Yes. na next week sa October 27, exactly a week from now.
Feeling ko may such na naman na magsasasayaw sa pagtugtog dun sa taas. Kaya bakit tayo nagdiriwang? Kasi nagdiriwang tayo dahil gusto nating we would like to thank God for giving Apondong this responsibility. But at the same time, we would like also to express our joy na gusto nating maging bahagi tayo. No? Kasi hindi naman, although the Archbishop siya ang sa kanya inatang yung pallium, no? But he needs all our help Of course. and our cooperation. Lalo na kaming mga pare, no? Oo, kung hindi kundi po natin Mga laiko din, of course, no? Lahat tayo. Siyempre. So, what hindi- is being done on Apongdong din is in a wider scale. It's Omo. also being done to us. Na-imagine ko kung di naman po natin tutulungan si Apondong, hindi na yan pallium, magiging Sisyphus na si Yes, of Apondong. course, of course. Sa kanya na lang yun. Tuwing makita niya yung palyo, may tatakbo na. Apondong. Ay, mababan tayo niyan sa Chancery. Pero, batiin po muna natin. Oy, yung mga sa nakikinig. Chancery, Nasa oo. Chancery. Yung si butihing Sister Michelle. Hi, sister! Tsaka si Aching Nancy. At siyang Presi Aching also. Presi, oh. Yang mga araw-araw daw nakikinig yan. Hindi Si lang daw sila Reverend. nagte-text. Si Reverend Dudley. Ay, hindi yan yung- nagte-text. Ay, hindi. Actually, pinagtataguan ako kasi kinukulit ko siya. Busy-busy na yan, no? Pag tinatanong ko, nino na po rin, kekatamong guests. Ayan. Pagtataguan na niya ako pag ganun. Yeah. Pero, Among, may texture din. sige. Ay, yung mga nasa Assumption pala, sa campus ministry. Papabati din, no? Siyempre, si Joshua nandun. Oo. Tapos, may question po tayo dito galing sa provincial jail. Uy. Sabi niya, kami po sa jail, parusa ba ito? Among, kailan kayo magmimisa dito? Ayan. Sasagutin ba natin yan? Siyempre. Oy, mas alam ninyo sa akin, hindi yan parusa ng Diyos, no? Yan ay parusa ng batas. Sabihin na natin dahil tayo may ginawa tayo for every action na may ginawa tayo. Tapos may karampatan 'yon. Yung batas ng tao nagpaparusa ayan, no? Pero alam niyo, imbes na sabihin ko sigurong kaparusahan 'yon. Nandoon na rin 'yon, no? Tapos ito din siguro ay tanda na rin, no, o pagsubok ng ating pagkalalaki at pagkatao. Yeah, Among, may babae din po doon. Oo nga, ibig sabihin, in a sense, our humanity, ang pagkalalako, pagkababae, ang tibay ng ating pagkatao. No? Kasi, haharapin mo dapat yung consequence ng iyong mga actions. Actually, tama, hindi mo tinakasan. Hindi mo tinakasan, pwede namang hinarap mo. pag alam mong huhulihin ka, tatakbo ka at magiging magdi-disappear ka na lang eh. Oo. Pag di mo ginawa yun, ibig sabihin, mas malakas Oo. ang iyong pagkatao. Ang karuwagan, no? Opo. Alam mo, meron akong nabasa noon. Hindi ko lang matandaan. Ang sabi niya, a criminal is one who does something wrong and runs away from it. Does something wrong, may ginawa kang medyo palpak. Palpak, hindi maganda. Tapos tinakbuhan mo yung consequence na. Yun. Pero ang isa daw na nakagawa ng isang pagkakasala, pero hindi niya tinakbuhan at pinanindigan niya. Ibig sabihin, kung alam niya nagkamali siya, kung nakagawa siya ng perwisyo, pero hindi siya tumakbo at hinarap niya yung magiging consequence nun. Kung ano yung Sabi nung nabasa ko, hindi daw yung kriminal. They don't call him a criminal. ano po yung tawag sa kanila? Ano ba to? He's just standing for what he deserves, no, a person. But he is even laudable, sabi niya. Iyo po, Among, para sa akin, yun talaga yung Dapat courageous. hangaan mo pa yun. Dahil Yes. matapang siya, no? Yan yung totoong tapang. Kasi Oo. hindi ka natatakot na harapin mo kung ano man yung pagkakamali mo. Tapos yung mahirap pa yun, papasa mo sa iba yung Ay, duwag kasalanan ho talaga, nito. Kaya- Dahil pagtakbo dyan. No? Ayaw mong harapin. Oo. Kinakausap ka na nga, di-deny ka pa. O Right, kaya right. iniiwasan mo. Tama po kayo, Among. Kaya ikaw, halimbawa, kung ikaw nakagawa ikaw ngayon na nakapiit, no, dahil mayroon kang nagawang guilty ka, na may napatunayan at may naging pagkakamali ka, ang Diyos nasa iyo pa rin eh. Ayaw Pag po nakita niyan, tinanggap mo yon,
Mhm. No? Kaya ang daming nangyayaring kabutihan at mga conversion sa loob ng ating mga bilangguan. Right. Na, Right. dahil tao no. May mga puso, damdamin, mga taong may kabutihan pa din. No? Opo naman. Ay, naniniwala naman tayo dyan, Among, di ba? Mm-mm. Kaya, wag po nating iisipin na parusa ng Diyos yung ating, kunyari, pagkakapiit sa provincial jail o kung aling jails man. Kasi, banda dun sa atin, Among, may nakikinig din pala Oo. sa Guagua. Sa district, no? Sa- Sa Guagua Opo. district. Ando pa kaya si SPO Reyes, yung babae? Ay, Si nanay ni Rochelle. papacheck natin Oo. kung nandun pa po siya. Siya parati kong kausap noon Oo pagpupunta ko doon. Yung second question, Ano kailan yung daw second? kailan daw kayo magmimisa sa provincial jail? Nako, kasalanan yan ni ano? Kasalanan yan ni Joe. Kanina sabi wag Baguio. magtuturo ngayon. hindi. Uy, siya naman talaga may kasalanan in a sense. Kasi na siya yung responsable schedule. doon. Silang dalawa Tama, ni tama. Apong Delang sa Panta, no? Si Apon Delang, si General Delang? Oo, kasi mag-aano sila, magkakaroon sila ng medical mission. Gusto nilang itaon doon sa aking pagmimiss. Nagkagulo-gulo lang sila. Sabi ko, ayusin niyo muna yan. Ako walang problema, no? Mhm. Ako'y nakahanda magmisa doon. Pero sabihin nyo lang, gusto ko malinaw. Pwede. Kaya inaayos yan. So, inaayos. Wala akong problema. Magmimisa ako at magmimisa sa inyo. No problem. Kung kailan lang, yun lang ang ayusin ng mga kausap natin. Tama. Okay. So, Among, ganda ng sagot nyo. Mhm. So, in short, yung sabi po ni Among Jean, itanong kay Brother Joe kung kailan aabot dyan si Among Jean. Kasi si Among Jean, hindi naman po yan mahirap hatakin. Lalo na kung pagmimisa. Maski sa jail, sumasama ako. O, totoo Nahatak na naman. rin ako doon. Totoo naman. Oo. Hindi naman po nagtatago si Among Jean pag ganun. Ay, may nangyari sa akin Ay, sa ano? Uganda noon. Ay, anong ginawa sa inyo? Anong ginawa nyo? 'Di ba nasa nunciature ako noon. Opo. No? Ito para sa mga kapatid sa alam mo na maraming mga Pilipino OFWs din doon. Kilala ko sila dahil puro mga lalaki halos nagkaroon ng brawl sa isang nightclub. Brawl, ibig sabihin nagkagulo. Nagkagulo. Okay. May yung mga Turkish nationals, driver pala ng embassy ng Turkiya. Mhm. Yung involved, binastos niya yung isang girlfriend na waitress ng mga Pinoy. Okay, so waitress na taga Uganda, Oo. pero girlfriend siya ng isang Oo, Pilipino. mga isang Pinoy doon. Hmm. So, nagkainitan, napikon yung mga Pinoy. Alam pa naman, no, pag nasa loob ng club, nakainom lahat yan. Nagbugbugan ngayon. Madami yung mga Pinoy. Nabugbog sarado yung Turko. Dumating ang mga Ugandans, police. Pinaresto yung mga natirang mga Pinoy doon. May witness sila. Yung isa din doon sa mga waitress naman, nakasama nung Turkish. Okay. So, simpatiera. Kaibigan ng Turkong Ugandan nabugbog. na waitress. Oh, Yun ang kaibigan ng nagwi-witness. nabud- Nagturo, Pilipino ng bugbog. Okay, so So, bang ginawa naman ng mga Ugan, ni-round up ang mga Pinoy. Dinala Ay. dun sa bilangguan. Tapos, pinapa-identify dun sa waitress na kaibigan ng Turko. Tawagan sa amin ngayon dahil alam mo magkakalituhan na doon, may mga papers nila, mga Opo. passports, no? Ay alam na nila mangyayari pag sa ibang bansa. So tumawag yung mga ibang Pilipino sa akin, sabi pa, pwede ba kayong tumulong, pati yung si Pilipino pa nagtatrabaho sa UNICEF, no? So nakaisip ka, pumunta ako sa isang lawyer namin. Patulong ako sa Ugandan lawyer. Sabi niya, we will just try to discredit the witness, Monsignor. Sabi niya, kasi maraming Asians. Pag sinabing Asians kasi doon, usually pare-pareho. Indians and then pinaghalo-halo. Mala-line up ngayon. And paano mo gagawin yon? Sabi ko doon sa, gusto ko sumali sa line up. Sabi nung lawyer, sa diplomatic service ko kayo, paano kayo... No, sabi niya, sabi niya kasi doon sa, niya, I know the Filipinos, I know them, sabi ng babae. Sinali ako doon sa lineup. Tinuro ako ng babae, sa daw ako sa ng bugbog. Tawa ng tawa yung lawyer, patay ang Kasi ang takat testimonya. nyo Oo.
Mukha nga naman kayo nambubugbog Oh, Among. Sa patay ang totoo lang. testimony. Kaya sabihin ng if you really know yung mga Pilipino ng bugbog, bakit mo tinuro itong isa? Wala naman nasa nunciature. Siya pa yung isang ganito, ganon. Tao bang Tao bang kaso, pinalabas yung mga Pinay. Tapos yung sa kape, nung nandun na kami sa sabi ko sa susunod, pag mambubugbog kayo, kako, yan tuloy, pati kami nadamay. Ewan kung Among talaga. pagkonsinti yung nangyari. Hindi kasi kawawa naman sila pag binilanggo sila. Right. In short, naramdaman na po at naranasan na ni Among Jean kung paano ang isakdal na mali. Ay, Ano 5 naman? hours ako dun sa presinto doon. Yung mga kapampangan na nandoon, minumura ko. Pinapagalitan ko. Kayo, ako, ba't yun kasi mo pinaggagawa ninyo yan? Monsignor na nambugbog at na presinto. Ay, very good nga kayo. Sabi ng nuncio, nung ginawa mo doon, wala ho. Nagsinungaling pa sa boss. Hindi, wala akong ginawang masama. Yun ang ibig ko sabihin. Mabuti ho ang ginawa ko. Hindi ko na lang mag-specify. Ay, nako, Among Jean talaga. So, ibig sabihin talagang alam na alam ninyo kung ano ang napaparatangan na mali. O yung, Sabi pa ng babae, mistaken mga identity. Ugandans na makapamewang pa. I told this, he threw a chair. Sabi, Sabi ko, He threw a chair. Kayo. he's very drunk. Ay, patay ka, sabi ko. Very drunk na Nananahimik allergic. ako sa nunciature, pinagbintangan Very mo good. ko. Na very good. Ay, nako, Among, sana naman umabot po yung ating chismisan. Kwentuhan pala. Ito kasing nagtanong, uy, alao. Oo nga. Sobrang. Hayaan lang natin. Pero nakakatuwa talaga yung ating questions. Yung topic natin kasi ngayon, ayun, parusa ba ng Diyos? O tayo ba ay may senyales na natatanggap at kung ano-ano, ayan. Itutuloy po natin yung kwentuhang yan bukas. Huwag po kayong mag-alala at text pa rin ninyo bukas yung inyong mga tanong. Pero si Among may babatiin muna. Nais ko pong batiin ang isa pang kapatid na pare na celebrate na nagdiriwang ngayon ng kanyang birthday, si Father Francis Michael Malyari. Yung mga taga-katedral, kilala siya kasi At saka naging po mga vice taga-Santa rector Rita. siya. Oo. Nagmimisa siya dati. Oo, siya ay parish priest po ng San Isidro Labrador Parish, no, sa Camba, Arayat. Ayan. So, Happy birthday, Among Francis. Happy birthday po, Among. Makipakan kayo po. Anyway, ang araw na ito, naku, yung kwentuhan talaga natin humaba, Among. Pero itutuloy po natin yan bukas, no? Bago po tayo magtapos, tapusin natin ang ating episode na ito sa isang dasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Panginoon namin, dumating na naman po ang oras ng aming pamamaalam sa isa't isa. Ganun pa man, kami po ay nagagalak dahil sa pinagkaloob mong pagkakataon, magtalakayan, magkwentuhan at matuto sa isa't isa hinggil sa aming pananampalatayang Katoliko. Basbasan mo po kaming lahat, lalong-lalo na ang aming mga naging kakwentuhan na nasa kani-kanilang mga tahanan, pinagtatrabahuhan o kung saan man sila ngayon naroroon. Maging masaya po sana silang lagi dahil na rin sa iyong pananatili sa kanilang mga puso. Gawaran mo po sila ng kalusugan ng pangangatawan at kaluluwa at ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan. Kung sila man po ay may karamdaman ngayon o may dinaraanan silang paghihirap o suliranin, pagaanin mo po ang kanilang mga damdamin at ipadama ninyo sa kanila ang iyong pagmamahal at awa. Iniluluhog po namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo, naghahari kasama mo at ng Banal na Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami, Santo Cristo del Perdon, kawaan mo kami. Pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Si Among Jean po ito, nagpapaalam sa samantala sa inyo. Tayo'y magkikita-kita muli bukas, ganito ring oras. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ako po si Karen, nagpapasalamat at nagpapaalam sa araw na ito. Mayo't tihayag, purihin siya, at ating ibunyag, awitan siya. Pagliligtas ng Diyos nasa krus ni Jesus,
siyang sa mundo'y tumupos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig